Kumusta kaibigan? Ang kwento na ating itatampok ngayon ay ang movie na Baby Driver. Ang eksena sa pagpapakita sa isang pulang sasakyan na huminto sa harap ng isang bangko. Maya-maya pa ay tatlong profesional na magnanakaw ang lumabas dito, si Buddy, Darling, at Grief, samantalang ang getaway driver ay isang binatilyo na may alias na Baby, at isa itong mellow maniac, sa madaling salita, adik sa music at ang paborito niyang kanta ay ang Jopay. Nang mga sandaling iyon, naghihintay si Baby sa sasakyan, habang ginagawa naman ng mga kasama niya ang pagnanakaw sa bangko. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik ang mga ito sa kotse, at ginawa na ni Baby ang kanyang trabaho. Relax na minaneho niya palayo ang sasakyan, habang nakikinig sa kantang Jopay sa kanyang earphones. Nagmaneho siya sa paligid ng lungsod at sinusubukang makatakas sa pagtugis ng mga pulis, na kanina pang nakabuntot sa kanila. Magaling at maaasahan si Baby pagdating sa pagdadrive ng sasakyan. Makikita ang malupit na diskarte nito sa tuwing umiiwas siya sa mga sagabal sa kanyang daraanan. Hindi nagtagal, isang police helicopter na din ang sumusunod sa kanila. Maya-maya ay nakasabay ni Baby sa daan ang dalawang pulang kotse, dumaan sila sa ilalim ng tulay. At doon ay mabilis na nakalipat siya ng pwesto kung saan ay nagawa nitong malito ang mga pulis at makatakas sa kanilang paghabol. Pagkatapos ay pumasok ito sa isang parking lot at doon ay lumipat sila ng sasakyan, sabay tumakas. Sa ibang eksena, makikita si Baby na umorder ng kape para sa buong team, pinalagyan niya pa ang bawat baso ng pangalan na Baby. Sa kanyang paglalakad ay nakikinig ito sa kantang Bulaklak at napapasayaw pa ito. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Ilang sandali pa ay pumasok siya sa isang gusali, naroon din ang mga kasamahan niyang magnanakaw kung saan naghihintay ang kanilang amo na si Doc. Habang hinahati ni Doc ang pera para sa kanila ay tinanong ni Grief si Doc kung retarded ba si Baby, dahil wala siyang ibang ginawa kundi makinig ng music. Sinagot naman siya ni Doc na hindi ito retarded at pinagtanggol niya pa ito sa pagsasabing siya lamang ang tanging tao na mapapagkatiwalaan nila sa pagmamaneho ng kanilang getaway car. Sinubukan naman ni Grief na bulihin ang binata, ngunit hindi siya pinansin ni Baby at sa huli, kinuha nila ang kani-kanilang mga parte. Samantala, binawasan naman ni Doc ang bahagi sa parte ni Baby dahil may utang ito sa kanya, binigyan niya ito ng $10,000 para sa kanyang parte, ibinigay din ito ang isang pares ng guantes, at isang bagong telepono kapalit ng luma niyang cellphone. Sinabi nito sa kanya na tatawag siya sa lalong madaling panahon para sa isa pang trabaho. Bago sila maghiwalay ay sinabi ni Baby kay Doc na ang susunod nilang trabaho ay huli na para sa kanya at ito ay titiwalag na sa kanilang grupo para magbagong buhay. Sumang-ayon naman si Doc sa kanyang sinabi. Sa ibang eksena, umuwi si Baby sa kanyang bahay kung saan siya nakatira kasama ang kanyang foster father na nagngangalang Joseph. Iniipon naman ni Baby ang kanyang mga pera sa ilalim ng kanilang floorboard. Sinabihan din siya ng kanyang ama na iwasan ang iligal na trabaho dahil hindi ito makakabuti sa kanya. Maya-maya, kinuha ni Baby ang mga recordings ng pakikipagkita niya kay Doc at sa ibang mga tulisan, at nire-remix niya ang kanilang mga boses sa isang kanta. Mayroon siyang cassette tape ng iba't ibang mga recordings na nilalagyan niya ng title. Sa sobrang dami na nito ay may isang bukod tanging cassette tape na espesyal para sa kanya, at ito ay may label na Mom. Naaalala niya ang mga masasayang sandali ng kanyang nanay sa tuwing pinakikinggan niya ito. Noong nabubuhay pa ang kanyang mga magulang, madalas itong mag-away, dahilan upang maaksidente ang mga ito habang nagmamaneho, na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Sa ibang eksena, nagpunta si Baby sa isang kainan at nakita ang isang magandang waitress na nagngangalang Maria Ozawa. Dumaan ito sa kanyang tabi habang kumakanta. Nai-record naman agad ni Baby ang kanyang boses gamit ang tape recorder nito. Hindi nagtagal ay bumalik si Maria upang kunin ang kanyang order at nakita siyang nagre-record. Nagkwentuhan sila saglit at tinanong ni Baby kung anong kanta ang kinakanta nito. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang music store at hinanap ang kanta na inaawit ni Maria. Isang araw ay nakatanggap ng tawag si Baby mula kay Doc, na nagbigay ng bagong trabaho. Pumunta naman si Baby sa kanyang boss, at ipinakilala nito sa kanya ang bagong team, sina Eddie, JD at Bats.
Makikitang nagtataka din ang bagong team kung bakit napatuloy na nakikinig si Baby sa kanyang headset. Ang sabi ni Doc ay dahil ito sa aksidenteng naranasan nito noong bata pa. Nagkaroon ito ng problema sa pandinig kung saan nakakarinig siya ng isang malakas at paulit-ulit na ingay sa kanyang tainga at ginamit naman niya ang pakikinig ng music para mawala ang ingay na ito. Samantala, ito ang huling trabahong gagawin ni Baby para kay Doc, upang mabayaran na nito ang kanyang utang. Ipinaliwanag ni Doc ang plano sa lahat habang nakikinig si Baby ng bagong kanta. Makikita naman sa mukha ni Bats ang pagkainis habang nakikita niya na parang hindi interesado si Baby sa kanilang plano, kaya't nagtaas si Bats ng kanyang kamay at tinanong niya si Doc kung nakikinig ba talaga si Baby. Upang mapatunayan na nakikinig nga ito, tinawag ni Doc si Baby at hinayaan niya itong ulitin ang kanyang mga sinabi. Inisa-isa naman ni Baby at detalyadong inulit ang kanilang plano, kung saan makikitang namangha ang mga ito sa kanya. Kinabukasan ay dumating ang grupo sa kanilang destinasyon, maya-maya pa ay sabay-sabay na lumabas ng kotse sina Bats at ang iba pa, habang si Baby naman ay naghintay sa kotse at nakikinig ng isang masayang kanta. Ang maanghang, anghang. Si Bats naman ay nagawang patayin ang bantay ng van at pagkatapos ay nagmadaling bumalik sa kotse dala ang kanilang mga ninakaw. Mabilis namang nagmaneho si Baby papalayo, ngunit isang Marine ang sumunod sa kanilang sasakyan. Pinaputukan ni Bats ang Marine, at nakipagpalitan naman ito ng putok. Ilang sandali pa ay naipit ang kanilang sasakyan sa isang truck. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Bats na barilin ang Marine, ngunit kinabig ni Baby ang manibela sanhi upang ito ay magmintis. Ginamitan ni Baby ng napakalupit na driving skills ang humahabol sa kanila kung kaya bumaligtad ang sasakyan ng Marines at tuluyan silang nakalayo. Napatigil naman ang grupo dahil sa mahabang traffic sa EDSA, kaya iniwanan nila ang kotse at nang agaw sila ng isa pang sasakyan. Sinabi naman ni JD na naiwan niya ang kanyang rifle ngunit hindi na sila maaaring bumalik. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa isang parking lot, at doon ay naghiwa-hiwalay sila at sumakay sa kanya-kanyang getaway car. Nainis naman si Bats kay Baby dahil sinadya nitong iliko ang kanilang sasakyan, dahilan upang hindi niya nagawang tamaan ang Marine kanina. Itinanggi ito ni Baby at pagkatapos ay bumalik sila kay Doc para kuhanin ang kanilang mga parte. Maya-maya ay nagtaka siya kung bakit si Bats at Eddie lang ang naroroon. Sa kanilang pagbaba sa parking lot, nagpaalam na si Baby kay Doc dahil ito na ang huling trabaho niya dito at bayad na siya sa kanyang pagkakautang. Maya-maya pa ay nakita ni Baby ang trunk ng isang kotse sa di kalayuan na mayroong dugo, at nang lapitan nila ito ay nakita niya ang bangkay ni JD sa loob ng trunk. Agad na ibinigay ni Doc kay Baby ang kanyang parte at iniutos nito na alisin agad ang bangkay ni JD sa kotse. Lumalabas na pinatay nila si JD dahil maaari silang masundan ng mga pulis dahil sa naiwan nitong baril. Dinala naman ni Baby ang kotse sa junkyard at pinayupi ito, ngunit pagkatapos ay may biglang nag-flashback sa kanyang alaala. Sa ibang eksena, pumunta ulit si Baby sa diner kung saan nagtatrabaho si Maria Ozawa. Nag-usap sila tungkol sa mga kanta, at nang malaman ng babae ang kanyang pangalan, ay hindi ito makapaniwala. Maya-maya ay umalis sila sa diner at pumunta sa isang laundromat. Mas marami pa silang pinag-usapan tungkol sa kanilang sarili, at sinabi ni Baby ang tungkol sa kanyang problema sa pandinig pagkatapos ng aksidenteng sinapit ng kanyang mga magulang. Sinunod naman ni Baby ang payo ni Joseph at nakahanap nga ito ng isang maayos na trabaho. Natanggap siya bilang isang delivery boy ng pizza at dumalas ang pagsasama nila ni Maria. Isang gabi, dinala ni Baby si Maria sa isang magarbong restaurant at ilang sandali pa, nakita niya si Doc, lumapit ito sa kanya, at nag-alok na muli itong magtrabaho para sa kanya. Binantaan ni Doc si Baby na sasaktan sina Maria at Joseph kapag tumanggi ito. Kinabukasan dinala ni Doc si Baby sa isang post office para planuhin ang kanyang susunod na pagnanakaw. Inutusan ni Doc si Baby na magmasid sa loob nito at inutos na isama ang kanyang apo na si Sam para hindi sila mapagdudahan. Nang pumasok sina Baby at Sam sa post office, hinanap agad nito ang pwesto ng mga kamera, bintana, mga customer, at mga bukas na clerk. Nagulat siya dahil inilista ni Sam kung ilang kamera, bintana, at empleyado ang mayroon ng opisina. Pagkatapos ay nakipag-usap sila sa isang magiliw na cashier at bumalik sa kotse upang i-report ang mga detalye kay Doc. Nang gabing iyon, tinawagan ni Baby si Maria Ozawa sa diner at sinabi nito na sumama sa kanya sa pagtakas. Kinabukasan,
Pinuntahan ni Baby si Doc para makipagkita dito at planuhin ang bagong pagnanakaw, at doon ay nakita niya muli sina Buddy, Darling at Bats. Ipinaliwanag ni Doc ang kanilang plano para sa post office at inutos sa gang na bumili ng mga bagong armas. Ilang sandali pa ay umalis na sila at nagpunta sa tagpuan, ngunit habang nasa daan, sinabi ni Bats kay Baby na huminto sa isang tindahan. Nang huminto sila, sinabi ni Darling sa kanyang kasintahan na kakaiba ang tingin ni Bats sa kanya at hindi siya komportable dito. Tinanong naman ito ni Buddy kung gusto niya itong patayin, ngunit ayaw ni Darling na gawin niya ito, dahil may gagawin pa silang pagnanakaw. Nang maglaon ay nakarating ang gang sa bodega, at ipinakita sa kanila ang mga baril at rifle na kanilang bibilhin. Bigla namang binaril ni Bats ang pinuno, at nagkaroon ng palitan ng putok ang bawat grupo. Sa panahong ito, si Darling ay tinamaan ng baril sa braso, habang si Bats ay nag-aalboruto sa galit. Pagkatapos ay umalis sila sa bodega, at naghagis ng granada si Bats sa loob ng isang kotse, at pinasabog ang buong lugar. Sinabi ni Bats sa mga kasama na ang mga iyon ay mga pulis at ginawa lang nila ang tama. Sa pagbabalik, sinabi ni Bats kay Baby na huminto sa diner. Alam ni Baby na ang kanyang jowa ay naka-duty sa mga oras na iyon kaya't tumanggi siya dito. Ngunit wala siyang nagawa nang ipilit ni Bats na huminto. Pagpasok nila sa diner, nakita ni Maria ang mukha ni Baby na tila nag-aalala at nang kinuha niya ang mga order ng mga ito, hindi siya nagpahalata sa mga kasama ni Baby na kilala niya ang waitress. Pagkatapos ay dinala ni Maria ang bill, at naglabas ng baril si Bats, dahil ayaw niyang bayaran ang bill na nagkakahalaga lamang ng $20. Hinawakan naman ni Baby ang kamay ni Bats at pinigilan ito, napagtanto tuloy ni Bats na kilala ito ni Baby, kaya't iniwanan na lang ang kainan ng walang gulo. Nagbayad si Baby ng $20 at nag-iwan ng note para kay Maria at ang nakalagay dito ay road trip ng 2 a.m. Pagbalik ng gang kay Doc, ay sinabi niyang nabigo ang misyon. Sinabi sa kanya ni Bats na ang butcher at ang mga tauhan nito ay mga pulis kaya't inunahan na nilang barilin ito. Sinuportahan naman ni Buddy at Darling si Bats habang nakatingin lamang si Baby sa kanila nang tila hindi sumasang-ayon sa mga sinasabi nila. Alam ni Doc na sa loob ng 24 na oras, ipapadala ng mga pulis ang lahat ng puwersa at plano niyang itigil muna ang pagnanakaw. Habang ang tatlo ay ipinipilit na ituloy ang kanilang naumpisahang trabaho, maya-maya ay tinanong ni Doc si Baby kung ano ang nasa isip nito at gustong gawin. Sinabi niya na dapat muna silang matulog at gawin na lamang ang trabaho kinabukasan. Kinagabihan, sinubukan ni Baby na tumakas ng 2 a.m. upang makipagkita kay Maria ngunit biglaan siyang pinigilan ni Buddy at Bats dahil naging kainahinala ang kilos ni Baby sa dalawa. Kinuha ni Bats ang kanyang tape recorder at isang suntok ang nagpatulog sa kanya. Maya-maya ay nagising si Baby sa table ni Doc, nakita niya lahat ng tape recorder sa lamesa at sinabing remix tape lang lahat iyon. Samantala, si Deborah ng mga sandaling iyon ay naghihintay kay Baby sa diner. Kinaumagahan, ang gang ay nagpunta muli sa lugar kung saan sila magnanakaw, nagkunwaring hostage ni Buddy si Darling habang si Bats ay pumapasok. Naghihintay naman si Baby sa kotse at napansin ang cashier na nakilala niya noong araw na nasa post office siya. Sinenyasan niya ito at sinabihan na huwag pumasok, tumalikod ito at bumalik kasama ang gwardya. Lumapit ang gwardya sa kotse ni Baby, ngunit biglang bumalik ang gang, at binaril ni Bats ang gwardya. Hindi naman agad pinaandar ni Baby ang kotse, at pinagbantaan siya ni Bats na papatayin. Galit na galit ito, at tinapakan ni Baby ang accelerator at nagmaneho papunta sa isang truck na may mga bakal na nakausli dito, at idiniretso niya ang sasakyan na nagresulta sa pagkamatay ni Bats. Di nagtagal, dumating ang mga pulis, pinagbabaril naman ni Buddy at Darling ang ilang sa mga pulis habang ang iba ay hinabol si Baby. Tumakbo ito sa lungsod at pumasok siya sa shopping mall at nag-disguise ito, ngunit nahanap siya ng mga pulis at nagpatuloy silang hinabol si Baby. Lumabas siya ng gusali at nagnakaw ng kotse para isakay sina Buddy at Darling, ngunit, nabaril si Darling ng mga pulis, at si Baby ay nakatakas muli at nagnakaw ulit ng kotse ng isang matandang babae. Nagpatugtog siya ng kanta sa radyo at ibinalik ang bag ng matandang babae bago umalis. Umuwi naman si Baby sa kanyang apartment, kung saan nakita niyang magulo ang lahat at nakahandusay si Joseph sa sahig. Tinawagan niya si Maria sa diner ngunit ang sumagot ay ang amo nito at pinasabi kay Maria na parating na ito para sunduin siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang lahat ng kanyang pera sa loob ng floorboard at dinala si Joseph sa isang nursing home. Humingi naman siya ng paumanhin sa kanyang ama dahil sa nangyari sa kanya at agad na umalis si Baby habang pinaghahanap ng mga pulis.
Pumunta agad si Baby sa diner para pick upin si Maria at nakita niya doon si Buddy na nakaupo sa loob. Gusto niyang gumanti kay Baby dahil sa pagkamatay ni Darling, kaya't si Maria ang pinupuntirya nito upang makapaghiganti. Maya-maya ay biglang pumasok ang isang pulis sa diner at pumunta sa banyo. Samantala, nakuha ang atensyon ni Buddy ng isang waitress, kaya't biglang kinuha ni Baby ang kanyang baril at pinaputukan ito. Nang nilapitan ng isang pulis si Buddy at tinanong kung okay lang ito, agad naman siyang binaril ni Buddy. Tinawagan naman ni Baby si Doc mula sa isang payphone, at sinabihan siya nito na huwag na siyang tawagan muli. Ilang sandali pa ay kumuha muli si Baby ng kotse mula sa dalawang lalaki at pagkatapos ay pumunta sa bahay ni Doc. Sinabi ni Baby kay Doc na ibalik sa kanya ang mga kahon ng tape recorder kapalit ng mga perang ninakaw nila sa post office. Sa una ay tumanggi ito, ngunit pagkatapos ay nakita niya na kasama nito si Maria at pumayag na ibigay sa kanya ang mga tape. Binigyan din siya ng pera nito para makatakas sa bansa. Pagkababa nila ng elevator, nakita nila ang mga tauhan ng butcher na gustong pumatay sa kanila. Binaril sila ni Doc, pero sa huli, tinamaan siya ng bala. Biglang dumating si Buddy sakay ng police car at sinagasaan si Doc. Pagkatapos nun, tinangka niyang sagasaan si Baby. Kinuha naman ni Baby ang isang baril at pinaputukan siya nito at nang malapit na ang kotse ay tumalon si Baby sa ibabaw nito at nabangga si Buddy. Sumakay sina Baby at Deborah sa kotse ni Doc, at makikitang buhay pa rin si Buddy kung saan ay hinabol sila nito. Maya-maya, itinulak ni Baby ang kotse ni Buddy sa isang gilid ng rehas at pagkatapos ay nilaglag ito sa building. Bumaba si Baby sa kotse upang tingnan kung patay na si Buddy, ngunit bigla itong lumitaw sa gilid habang nakatutok sa kanya ang isang baril. Pinaputukan ni Buddy si Baby sa gilid ng kanyang tenga upang mabingi ito. Hindi niya naman inaasahan at pinukpok siya ni Maria mula sa likod dahilan upang bumagsak ito at nabitawan niya ang kanyang baril. Habang busy si Buddy kay Maria, kinuha agad ni Baby ang baril at pinaputukan ito sa binti. Nalaglag si Buddy sa building kung saan nalaglag ang kotse nito kanina. Kinaumagahan, agad na umalis sina Maria at Baby sa bansa ngunit nakakita sila ng pulis na nakaharang sa tulay. Sinubukan niyang tumakas, ngunit pinigilan siya ni Maria. Hinalikan niya ito at lumabas ng sasakyan para sumuko sa mga pulis. Pinagbayaran ni Baby ang mga nagawang pagnanakaw at pagkakasangkot sa mga krimen na nangyari. Ngunit ang cashier sa post office at ang ginang na ninakawan ni Baby ng kotse ay nag-witness na si Baby ay isang mabuting tao. Nag-testify silang hindi siya masamang tao. Dahil dito, binigyan siya ng sentensya ng hukom ng 25 taon sa bilangguan na may posibilidad na mabigyan ng parol sa loob ng 5 taon. Habang nasa kulungan, madalas na nakakatanggap siya ng mga liham mula kay Maria tungkol sa mga lugar na balak nilang puntahan kapag nakalabas na siya sa bilangguan. Pagkalipas ng 5 taon, sa wakas ay nakalabas na si Baby sa bilangguan at muling nakasama si Maria, at simula noon ay nagbago na siya ng pamumuhay.